Ang ating pastor na si Jiang Daewon, na Pangulo ng Seongnam Presbytery, ay maghahatid ng mensahe na may pamagat na tawag patungo sa mahalagang biyaya. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami ay nakatayo sa harap ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso at kaluluwa upang maunawaan ang iyong biyaya. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Noong Enero 1933, si Adolf Hitler ay itinalaga bilang punong ministro ng Alemanya. Pagkatapos nito, matapos makuha ng National Socialist German Workers' Party na kilala bilang Nazi Party ang kapangyarihan sa Alemanya, unti-unting pinatibay ni Hitler ang kanyang kapangyarihan at binigyan ang kanyang sarili ng titulong Führer sa halip na punong ministro na nagtatag ng isang independenteng sistema para sa Nazi Party. Sa prosesong ito, pinilit ng mga Nazi ang lahat ng sektor ng lipunang Aleman. Sumunod sa ideolohiya ng Nazi, hindi nakaligtas ang simbahan. Noong unang araw ng pamumuno ng Nazi, ang simbahan sa Alemanya ay nagkaroon ng hindi tiyak na posisyon patungkol sa rehimen ng Nazi. Ngunit habang lumalakas ang kontrol at pang-aapi ng mga Nazi, nagsimulang magkaiba-iba ang mga opinyon sa loob ng simbahan. Ang rehimen ng Nazi ay nag-organisa ng alyansa ng mga simbahan na tinatawag na German Christian Church upang pagsamahin ang mga protestanteng simbahan. Ang mga Nazi ng simbahan sa German Christian Church ay nagsimulang suportahan ang rehimen ng Nazi. Binibigyang diin ang pakikipagtulungan ng Estado at simbahan. Dito, higit pang umusad, itinaguyod ang Hitler bilang isang uri ng tagapagligtas. At binigyang diin na para sa muling pagsilang ng Alemanya, kinakailangang makipagtulungan ang mga simbahan ng Alemanya sa rehimen ng Nazi. Ang mga simbahan na nagpatibay ng ganitong saloobin ay nakatanggap ng proteksyon mula sa rehimen ng Nazi. Nakakuha sila ng suporta sa pinansyal, walang malaking hadlang sa mga aktibidad ng relihiyon. Ang rehimen ni Hitler ng Nazi ay nakipagtulungan sa mga simbahan na ito upang pagsamahin ang mga mamamayan at ginamit ang simbahan bilang isang kasangkapan upang palakasin ang kanilang kontrol. Gayunpaman, hindi lahat ng simbahan ay sumuko sa mga taktika ng rehimen ng Nazi. Ang ilan sa mga protestanteng simbahan sa Alemanya ay hindi nakipagkompromiso sa pang-uudyok at banta ng rehimen ng Nazi. Ang mga simbahan na tumutol ay tumangging maging kasangkapan ng rehimen, pinanatili ang mga Kristiyanong halaga at katotohanan ng Biblia at nagsimulang lumaban sa pang-uusig ng rehimen ng Nazi. Sila ay matibay na tumutol sa pagtatangkang kontrolin ng Estado ang simbahan sa lugar ng Diyos. At sa prosesong ito, ginamit nila ang pangalang kumpisalang simbahan upang ipakita na sila ay sumusunod sa tunay na pananampalataya. Sila ay tumanggi sa mga pagtatangkang makialam ng rehimen ng Nazi at ang kanilang ideolohiya at idineklara na ang tanging soberanya ng simbahan ay si Kristo, Jesus, lamang. Sila ay umamin na ang kapangyarihan ng Estado ay dapat na limitado sa relasyon nito sa relihiyon at na ang tao ay hindi maaaring umupo sa lugar ng Diyos. Ang pangalang kumpisalang simbahan ay hindi lamang isang pangalan ng simbahan. Ito ay ang kanilang sariling pag-amin ng pananampalataya na nagtatangkang panatilihin ang mga paniniwala ng panahong iyon. Nagsimula ang rehimen ng Nazi na mang-usig sa mga lider at miyembro ng kumpisalang simbahan. Maraming mga lider ng simbahan ang nakaranas ng pagmamasid at presyon. At ang mga aktibidad ng simbahan ay talagang napigilan. Ang pagsamba at pangangaral ay isinagawa sa ilalim ng pagmamasid ng pulis at lihim na pulis. At madalas na naganap ang pag-aresto sa mga pastor sa ilalim ng preteksto ng pagkakaroon ng mga anti-gobyernong nilalaman, pati na rin ang pagsasara ng simbahan. Ang mga pastor na kabilang sa kumpisalang simbahan ay madalas na nahuhuli o nakakulong at ipinapadala sa mga konsentrasyon na kampo. Sa panahon ng pamumuno ng Nazi at pag-uusig sa Kristyanismo, isa sa mga lider ng kumpisalang simbahan na nagsikap na ipagtanggol ang Ebanghelyo laban sa Nazi ay si Bonhoeffer. Si Bonhoeffer ay isang protestanteng pastor at teologo mula sa Alemanya. Si Bonhoeffer, kahit sa ilalim ng pang-aapi ng rehimen ng Nazi, ay nagbigay diin na ang mga Kristiyano ay dapat kumilos upang mapanatili ang kanilang pananampalatayang budhi at ginawa ang lahat upang ipagtanggol ang Ebanghelyong iyon. Matapos ang 4 na taon ng pamamahala ng Nazi sa Alemanya noong 1937, isinulat ni Bonhoeffer ang aklat na The Cost of Discipleship, na tinatawag na ang mataas na gastos ng disipulo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga karanasan ng kumpisalang simbahan sa ilalim ng pamamahala ng Nazi na naglalarawan kung ano ang dapat maging tunay na yinabuhay ng Kristiyano at ang landas ng pagiging disipulo. Sa aklat na ito, binibigyang diin ni Bonhoeffer ang dalawang konsepto, ang murang biyaya at ang mahalagang biyaya na makikita sa buhay ng mga Kristiyano.
Ang talata ng Biblia ngayon ay naglalarawan kung ano ang kahulugan ng pagiging disipulo ni Jesus. Noong panahong iyon, ang kasikatan ni Jesus ay umabot sa rurok, ayon sa talatang ito na ating tinitingnan. Ngayon, saan man siya pumunta, maraming tao ang sumusunod. Sa talatang buwan po ng Kabanata 4, nakasulat na maraming tao ang kasama ni Jesus. Sa Lucas 12:1, nakasulat na ang bilang ng mga tao ay umabot sa napakarami na nagkumpulan at nagkakasalubong. Bakit kaya maraming tao ang sumunod kay Jesus sa panahong iyon? Kailangan nating itanong, marahil ang mga tao ay nagsimulang sumunod kay Jesus dahil sa kanyang mga aral at himala? Mayroon silang pakiramdam na siya ay iba sa mga leader na kanilang nakikita. Ang mga himalang ginawa ni Jesus ay nagbigay ng interes at pag-asa sa marami. Maraming tao ang nagnanais na maging alagad ni Jesus. Ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa mga tao. Ito ang unang konteksto na dapat nating malaman upang maunawaan ang talata ngayon. Ipinahayag ni Jesus ang ebanghelyo at maraming tao ang sumunod sa kanya. Ngunit dapat nating tandaan na hindi lahat ng tao na sumusunod kay Jesus ay talagang gusto siyang sundan bilang alagad. Kasama sa mga tao ang mga eskriba at mga pariseyo na mga lider ng relihiyon sa panahong iyon. At ngayon, ang karamihan sa mga mensahe ni Jesus na itinataguyod ng Lucas ay inihahayag sa mga tumatanggap ng ebanghelyo at nagnanais na mamuhay bilang mga alagad. Ngunit ang lahat ng ito ay kasama ang mensahe para sa mga eskriba at mga pariseyo. Kapag tumutukoy sa mga alagad, palaging nagbigay babala si Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo, ang mensaheng ito ay laging bahagi ng mensahe ni Jesus. Ang mga lider ng relihiyon sa Judea ay palaging umiikot sa paligid ni Jesus. Sinusubaybayan nila ang bawat salita at kilos ni Jesus. Dahil ang atensyon ng masa ay nakatuon kay Jesus, maaring nagkaroon sila ng inggit at selos. At dahil sa mensahe ng pagsaway na nakatuon sa kanila, hindi sila naging komportable. Kaya't sinubaybayan nila si Jesus na may mga tingin na tila nagsasabing, kapag nagkaroon ka ng kahit kaunting pagkakataon, hindi kita palalampasin. Ito ang sitwasyon kung saan ipinahayag ni Jesus ang mga salita sa ating talata ngayon. Ang mga alagad at ang mga tao na nagiging sanhi ng inggit sa Kanya. Ang mga nakatataas na may pribilehiyo na nagsasabi sa mga alagad kung paano dapat mamuhay ay nagtipon sa paligid ni Jesus. Sa mga talata 37 at kasunod ng Kabanata 11, may isang pariseyo na nagnanais na makasalo si Jesus sa pagkain. Sumagot si Jesus sa kanyang kahilingan at nakisalo sa pagkain. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Jesus ay pumasok sa hapagkainan nang hindi naghuhugas ng kamay ayon sa mga batas ng kalinisan ng mga Hudyo. At ang pariseyo ay nagtataka rito. Tila naramdaman ni Jesus ang atmosfera at siya ay nagsalita sa mga tao sa paligid. Sinabi niya na ang mga pariseyo ay nagtatampok ng panlabas na kalinisan, ngunit puno ng kasakiman at kasamaan sa loob. Marahil si Jesus na alam ang mga batas ng kalinisan ay sinadyang nilabag ito upang ipahayag ang kanyang mensahe. Isipin natin ito, lalong naging matindi ang mensahe ni Jesus. Sa talata 42, sinabi niya, sa aba ninyo, mga pariseyo. At sa talata 52, sa aba ninyo, mga tagapagturo ng batas. Sa ganitong paraan, mahigpit niyang pinagsabihan ang mga lider ng relihiyon noong panahong iyon. Ang mga pariseyo, mga eskriba, mga pari ay hindi gusto si Jesus at sila ay naghintay ng pagkakataon para kumilos. Ito ang sitwasyon na nakikita natin sa ating harapan. Ngayon, noong panahong iyon, ang mga eskriba at pariseyo ay nakakuha ng respeto mula sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang autoridad sa pag-aaral ng Biblia. At batas, kasabay nito sa lipunang Hudyo na nakatuon sa templo at batas, pinamahalaan ang mga buwis at donasyon at sa ilalim ng pahintulot ng Roma, maraming relihiyosong tao ang nagbigay katwiran sa kanilang baluktot na pananampalataya at nag-ipon ng malaking kayamanan na naging bahagi ng kanilang kultura. Ito ang konteksto ng panahong iyon. Sa ilalim ng ganitong mga kondisyon, kapag muling tiningnan ang sinabi ni Jesus sa mga alagad sa Lucas 12:22, iba ang pakiramdam. Huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin para sa inyong buhay o ano ang inyong isusuot para sa inyong katawan. Sa halip, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang mga bagay na ito ibibigay sa inyo.
Mga kaibigan, ang salitang ito ay hindi isang malalim na mensahe na maunawaan lamang sa pamamagitan ng teolohikal na pag-aaral. Sa kasalukuyan, ang mga relihiyosong tao ay nagtuon sa kung ano ang kanilang kakainin o iinumin, na ang kanilang sariling kapakanan lamang ang mahalaga at hindi ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. Sa Lucas 13, ang mga salitang ito ni Jesus ay nagpapatuloy. Sa mga taludtod 6 hanggang 9, makikita ang talinghaga ng puno ng igos. Ito ay isang nakakatakot na mensahe na sasabing ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay sa pagsisisi, ngunit ang punong walang bunga ay puputulin. Sino ang mga nilalang na mapapahamak? Dahil sa hindi pagdadala ng bunga, sila ang mga naunang tinawag. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon at mga tungkulin, at sila ang mga tinawagan para sa misyon ng Diyos. Hindi ito simpleng pahayag na puputulin sila kung hindi sila makagawa o hindi mamplod. Binigyan sila ng pagkakataon at misyon. Sila ay may pananagutan. Ang mga salitang ito ni Jesus tungkol sa mga hindi tumupad sa kanilang mga responsibilidad ay napakalakas. Walang ibinibigay sa kanila. Sa pagsasalita tungkol dito, nakasulat sa Lucas 13:17. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, ang lahat ng mga tumututol ay nahiyang lahat at ang buong tao ay nagalak sa lahat ng mga dakilang gawa na kanyang ginawa. At si Jesus ay nagsasalita sa mga nagtatanong sa kanya, magpursigi kayong pumasok sa makitid na pintuan. Ang mga tao ay dumarating mula sa hilaga, timog, silangan at kanluran upang dumalo sa kaharian ng Diyos. Ipinahayag niya na may mga huli na magiging una at may mga una na magiging huli. Sino ang mga naunang tinawag? Sila ang mga may kapangyarihan noong panahong iyon, ang mga eskriba at mga pariseyo. Sila ang mga humawak at may pananagutan sa mga salita. Sila ang mga nauna at maaring akalain na sila ay malapit sa Diyos at may mataas na espiritualidad. Ngunit sila ay magiging huli. Ano ang ibig sabihin ng huli para sa inyo kung bibigyan natin ito ng kahulugan? Maaring hindi sila maging mga tao ng kaharian ng Diyos. Sa huli, ang kabanatang patbasa ng ating teksto ay nagpapatuloy sa ganitong konteksto. Sa talatang 25, may isang malaking tao na sumunod sa daan ni Jesus. Sa mga salitang ito, mukhang marami sa mga tao ang hindi lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Jesus. Nagbigay si Jesus ng dalawang simpleng talinghaga sa mga ito. Ang unang talinghaga ay tungkol sa isang tao na nagbibilang ng gastos. Bago magtayo ng tore, upang makabuo ng isang gusali, kailangan munang kalkulahin ang gastos mula simula hanggang katapusan. Kung hindi, magtatayo lamang siya ng pundasyon at hindi matatapos ang proyekto at magiging katatawanan siya. Ang pangalawang talinghaga ay tungkol sa isang hari na nag-iisip bago pumasok sa digmaan. Kapag naghahanda para sa digmaan, hindi siya basta-basta lalaban. Kailangan niyang suriin ang lakas ng kalaban. At kung mayroon siyang sapat na puwersa at pagkatapos ay bumuo ng estratehiya at taktika. Kung hindi niya kayang labanan, dapat siyang humingi ng kapayapaan mula sa kalaban. At iyon ang matalinong hari. Kanino ito sinasabi? Ito ay sinasabi ngayon sa napakaraming tao na sumusunod kay Jesus. Maraming tao sa mga sumusunod kay Jesus ang nag-iisip na ang pagiging alagad ni Jesus ay isang magandang daan batay lamang sa mga himala. At kapangyarihan ni Jesus at sa mga pangarap na kanilang naiisip, ilan kaya sa kanila ang sumunod? Sa mga talatang nabasa natin, may mga salitang lumalabas na talagang nakakapagpaalala. Sinasabi na ang sinumang lumapit sa akin at hindi napapabayaan ang kanyang mga magulang, asawa, mga anak, at maging ang kanyang sariling buhay ay hindi makakapagiging alagad ko. At sinumang hindi nagdadala ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi makakapagiging alagad ko. Alam natin na hindi ito nangangahulugang dapat nating kamuhian ang ating mga kapatid o mga magulang. Ngunit tiyak na ang mensahe ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kanino ito itinuturo? Noong panahong iyon, ang mga pariseyo at mga eskriba ay mas inisip ang kanilang mga magulang kaysa sa Diyos. Mas inisip nila ang kanilang mga asawa at mga anak kaysa sa Diyos. Inuna nila ang kapakanan ng kanilang mga kapatid, isa sa kanilang pananampalataya at sa kanilang bansa. Tinitingnan ko ang mga simbahan sa Alemanya na kabilang sa mga Kristiyanong grupo, pabor sa Nazi. Ano ang kanilang mga ginawa? Marahil nang sila ay nagtipon, nag-isip sila na makipagtulungan sa mga Nazi upang makahanap ng tamang pagkakataon. Ngunit ang kanilang pinili ay para sa kapakanan ng kanilang mga magulang, asawa at mga kapatid. Ito ay isang pagpili para sa kanilang sarili, hindi para sa paghahanap ng kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Ang mga pariseyo noong panahon ni Jesus at ang mga simbahan na nakipagtulungan sa mga Nazi ay nawalan ng layunin at inilagay ang mga maliliit na layunin sa halip na ang tunay na layunin.
Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating dedikasyon ay talagang mahirap at nakakatakot. Tulad ng nabanggit ko sa simula, madali nating isipin na ang mga tao na nag-iwan ng makasaysayang mga yapak ay iba sa atin. Ngunit hindi sila iba. Ang utos na kamuhian ng iyong mga kapatid at dalhin ang iyong krus at sumunod sa akin ay hindi isang mensahe mula sa labas ng mundo, kundi isang hinihingi para sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ang pasanin na ibinibigay ni Jesus sa atin ay hindi labis na mabigat, kundi madali at magaan. Ngunit may mga kahirapan sa kasalukuyang sitwasyon. May mga hidwaan sa lugar. Pag-usapan natin sandali si Bonhoeffer. Siya ay isang leader na sa loob ng 6 na taon matapos makuha ng mga Nazi ang kapangyarihan ay publiko niyang kinondena ang kompromiso ng mga simbahan ng evangelikal sa Alemanya. Mga Nazi, inirekomenda ng kanyang mga kaibigan at kasamahan na siya ay pumunta sa Amerika. Magpahinga sandali, kung nandito ka, mamamatay ka. Nang sandaling magtago, nakinig siya sa mga kwento ng kanyang mga kakilala at humiling ng posisyon bilang propesor sa Union Theological Seminary sa New York, kaya't siya ay tumungo sa Amerika. Pagdating sa Amerika, siya ay nagkaroon ng pagkakataong maranasan ng isang matatag na panahon. Nakaligtas siya sa pangangalaga ng mga Nazi at nakapag-aral ng teolohiya. Ang malaya, nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga tao sa isang mapayapang kalagayan at makapagbahagi ng mga materyales. Nakapagdaos din siya ng mga talakayan at panalangin tungkol sa sitwasyon sa Nazi Germany kasama ang marami. Ngunit sa kalaunan, siya ay nahulog sa isang panloob na hidwaan. Habang ang kanyang mga kapatid sa kanyang bayan sa Alemanya ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng pang-aapi ng mga Nazi, nagtanong siya, ang pagiging ligtas at tahimik dito sa aking kinaroroonan ay talagang daan ng isang alagad? At sa huli, tinanggihan niya ang lahat ng mungkahi ng mga tao sa paligid na manatili sa Amerika at nagpasya siyang bumalik sa Alemanya. 2 buwan na ang lumipas mula nang siya ay dumating sa Amerika. Isinulat niya sa kanyang talaarawan, kung hindi ko kasama ang aking mga kapatid ngayon, wala akong karapatang makibahagi sa buhay bilang isang Kristiyano at sa muling pagtatayo ng simbahan pagkatapos ng digmaan. Pagbalik niya sa Alemanya, nakilahok sa mga aktibidad ng underground church laban sa mga Nazi. Nagpadala ng mensahe ng pagtutol sa simbahan at mananampalataya upang kumilos ayon sa konsensya bilang Kristiyano. Pagkatapos bumalik sa Alemanya, siya ay naglingkod at nakipaglaban sa loob ng 4 na taon sa Confessing Church. Noong Abril 9, 1945, siya ay binitay sa Flossenburg Concentration Camp na nagtatapos sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, siya ay 39 taong gulang. Anong uri ng tawag ang tinanggap ninyo? Ayon. Sa mahalagang biyayang ito, sumunod ang bundang Uiriga sa tawag ng Diyos at nagtatag ng rupuntuninaryo na simbahan. 3 taon na ang nakalipas. Isang pagpili na. Tila paghiwalay ng laman. Sa kaisipan pa lamang, ang mga sumunod na pangyayari ay hindi katulad ng magagandang paghihiwalay na nakikita. Talagang mahirap ang dinanas ng mga natirang tao. Ano ang kalagayan ng mga umalis? Hindi lamang mga bagong miyembro ang umalis. Umalis din ang mga nakatalaga at mga sinanay na tao. Ang mga taong tumupad sa kanilang mga responsibilidad ay umalis at ang mga bakanteng pwesto ay inyong pinunan. Narinig ko na ngayon, ito ang unang mga itatalaga pagkatapos ng paghihiwalay. Ang daan ng pagiging alagad na ipinagkatiwala sa atin ngayon ay tiyak na maaaring maging pagdurusa at mahihirap na panahon at tiyak na magkakaroon ng mga pagsubok sa hinaharap. Ito ay maliwanag. Mga kapatid, ang 39 na taong gulang ay napakabata. Ngunit sa pamamagitan ni Bonhoeffer at ng buhay ng maraming tao, nakikita natin na hindi ito kakulangan sa pagtanggap ng gawain ng Diyos. Siya ay naaresto ng mga Nazi noong 1943 at sa loob ng 2 taon sa bilangguan at mga concentration camp, patuloy siyang sumulat at nag-isip ng teolohiya. Nagpadala rin siya ng mga liham sa mga tao sa kanyang paligid. At ang kanyang mga isinulat habang siya ay nakakulong ay pinagsama-sama at inilathala sa ilalim ng pamagat na pagtutol at pagsunod. At sa ating bansa, maraming salin ang kasalukuyang umuusbong at umabot sa mga tao. Kabilang dito, ang isang tula na pinamagatang sa mabuting lakas mula sa mga liham na kanyang ipinadala, tiyak na ito ay kilala ng lahat. Ang panahong ito ay isang napakahirap at nakakapanghinayang panahon para kay Bonhoeffer. Marahil, sa bilangguan, nag-iisip siya, kung nandyan lang ako sa Amerika, hindi ba't isa sa mga plano ng Diyos ang maging guro sa isang seminaryo ng mga bata? Tiyak na may mga tao na kailangang gampanan ang mga tungkulin. Ngunit ang puso na ibinigay ng Diyos kay Bonhoeffer
ay ang bumalik sa Alemanya. Naniniwala siya na ang kanyang misyon ay makiisa sa pagdurusa sa gitna ng confessing church. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Nazi, sa gitna ng ganitong sitwasyon, siya ay nagpatotoo. Ang mabuting lakas na ito ay tahimik na nakapaligid. At ako'y nakakaranas ng kamanghamanghang kapayapaan. Ako'y lumalakad kasama ninyo. Kahit na ang mga madilim na araw na lumipas ay mabigat na nagpapahirap sa aking kaluluwa. O Panginoon, huwag mo kaming talikuran at tuparin ang pangako ng kaligtasan. Ang mabuting lakas na ito ay nakapaligid sa atin. Umaasa akong babangon sa pananampalataya. O Panginoon, lagi kang kasama namin, araw-araw ay laging bago. Ang tula na sa mabuting lakas ni Bonhoeffer ay isang sulat na nakalakip sa kanyang liham. Sa kanyang kasintahang si von Wedemeyer at sa kanyang pamilya, isipin ninyo, nasa labas ang kanyang minamahal na kasintahan, nasa labas ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa sitwasyong hindi niya alam kung kailan siya mamamatay, siya ay nagpatotoo. O Panginoon, lagi kang kasama namin, araw-araw ay laging bago. Palagi kong iniisip, kung sakaling maganap ang digmaan at ako'y mahuli bilang isang pastor na naniniwala kay Jesus at sabihan akong, kung itinatanggi mo si Jesus, ililigtas kita habang pinipindot ang aking daliri sa mesa at ipapasok ang karayom, kaya ko bang itanggi si Jesus? Sa isip ko, kahit na ang tinik ay kaunti lang, ang nakatusok, sobrang sakit. Ngunit alam ko rin na ang mga tinatawag nating mga martir ay hindi iba sa atin. Sa mga pagkakataong iyon, hindi ko alam. Ngunit kung ang Diyos ay kasama nila sa kanilang lakas, kaya nilang tiisin iyon. Si Bonhoeffer, bagaman labis na malungkot, labis na nahirapan, at labis na nasaktan, marahil ay pinagsisihan ang kanyang buhay sa Amerika. Ngunit ano ang kanyang huling patotoo? O Panginoon, lagi kang kasama namin, araw-araw ay laging bago. Mahal na mga lider ng simbahan, ngayon ay tinawag kayo sa isang mahalaga at seryosong panahon para sa ating simbahan. Matagal ng panahon ang lumipas mula ang mga bagong leader ay itinalaga. Ang mga nakatatandang kasamahan ninyo ay umalis na. Gaano kalaki ang iniwang puwang ng mga kasamahan? Ngayon, hindi lamang ninyo punan ang puwang na yon, kundi ito ay napakahalaga. Hindi ito isang bagay na mura. Ang dahilan kung bakit si Bonhoeffer ay nakapagbigay ng kanyang martiryo sa Panginoon ng may kagalakan ay hindi dahil sa magaan na pagdurusa, bagaman ito ay labis na mahirap at masakit, ipinakita ng Diyos sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang posisyon, ang kanyang tungkulin, ang kanyang responsibilidad, at wala siyang ibang magagawa kundi kilalanin iyon at binigyan siya ng lakas upang tiisin ang mga ito. Kung gagamitin ang terminolohiya ni Bonhoeffer, ang posisyong ito ngayon ay isang mahalagang posisyon. Kailangan ninyong magbayad ng mas malaking halaga sa hinaharap kaysa sa mga pinagdaraanan ninyo hanggang ngayon. Dahil sa malaking biyayang inyong natanggap, naniniwala ako na sa pamamagitan nito, hindi lamang ang ating simbahan sa bundang ang itatatag, kundi ang kaharian ng Diyos ay palalawakin at ang mga kamanghamanghang bagay na nais ng Diyos sa ating mga puso ay mangyayari. Nais kong hikayatin ang lahat ng narito ngayon. Lalo na ang mga itinalagang leader na kilalanin na ang inyong presensya at pagtawag sa araw na ito ay isang mahalagang pagtawag. Kung ang mabuting kapangyarihan ng Diyos ay kasama ninyo, kayo ay magiging bayan ng Diyos na kakagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Nawa ang Oktubre 32, 2024 ay maging simula ng isang bagong anyo ng ating simbahan sa bundang na magiging mabangong biyaya na kumakalat sa simbahan sa Korea at sa buong mundo na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Manalangin tayo. 주의 진리 위해 십자가 붙니 하늘로 기들고서 주의 군사 되어 용맹스럽게 찬송하며 나가세 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 주 예수만을 위하여 목숨까지도 바치고 원수들이 비록 강할지라도 주의 군기 붙잡고 주의 진리 위에 용기 다하여 분발하여 싸우세 나가세 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 주 예수만을 위하여 목숨까지도 바치고
Ngayon, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo. Nawa ito ay manatili mula ngayon at magpakailanman sa lahat ng mga itinalaga na tumugon sa tawag ng biyaya. Sa oras na ito at sa lahat ng mga miyembro ng Bundang Art Church. Amen.